Hi guys, welcome to our vlog. Today, it's all about CentOS or CentOS for short. CentOS is an open source operating system based on the Red Hat Enterprise Linux source code and built on the Linux kernel. First introduced in 2004, it is a stable software with a high level of security and various panel options. Po ba siya i-dual OS? Yes, you can. Pwedeng i-dual OS yan. Ang CentOS is a dual boot system with another operating system on the same computer. The process typically involves creating separate partitions on your hard drive for each operating system. Here's a general guide for setting up a dual boot system with CentOS and another operating system, such as Windows. Uh, Paano siya ba i-install? Step 1, download CentOS 7. Step 2, create a bootable USB or DVD. Step 3, boot the CentOS ISO file. Step 4, installs OS. Tapos, later on sa vlog natin, tatry natin i-install siya on the spot para kay Kuya Rod. Kasi gusto niya ata ng CentOS, ayaw niya ng Windows. Anyways, ano nga ba yung mga features ng CentOS? Unang-una, meron itong great security features dahil yung CentOS na complements its security architecture with a security enhanced Linux or SE Linux system. It provides access control policies that you can enable for various processes and files. Meron din itong regular updates dahil yung Red Hat releases a major CentOS Linux version every few years, and each more than for 10 years. This results in less issues which may be caused by updating the software. And in the stability, CentOS uses stable software versions since the release cycle is longer. Therefore, applications don't need to be updated as often. And panel options. CentOS users have various options of management platforms including cPanel, WebMeet, Spacewalk, CWP, VirtualMint, and Vesta CP. Meron din itong free of charge. CentOS is an open source distribution. This means that users may modify and distribute it freely. Wow, grabe naman pala. Ang dami pala niyang features. Try nga natin i-install yung CentOS sa laptop ni Kuya Rod Caloocat. Okay, alam na natin yung mga features saka advantages ng CentOS. Ngayon naman, try natin i-install ang CentOS sa laptop ni Kuya Rod gamit ang VirtualBox or virtual machine. Tama ba, Kuya Rod? Po, Kuya Sai? Okay. Unang-una, i-download natin muna ang VirtualBox. Dinownload na natin yung last week. Check nyo na lang ang ating vlog last week na paano i-download ang VirtualBox sa ating YouTube channel. Anyways, next naman is na-download natin ang CentOS. Ayan, Kuya Rod, yung Windows mo, nandiyan ka na sa download. Pindutin mo lang ang CentOS stream. At sunod, pindutin mo yung x86 underscore 64 architecture. Yan, pindutin mo yan. At pindutin mo yung mga download. Ayan. Antay na lang natin yan ma-download at babalik tayo pag natapos na ang download. Galing no, Kuya Rod? No? Sobrang galing. Okay, Kuya Rod. Tapos mo na ma-download yung yung CentOS na ISO file. Oo, Kuya Sai, tapos na. Na-download ko na. Okay. Naalala mo yung video natin last week na paano i-download yung VirtualBox? Open mo Ayun, ngayon. naalala ko yun. Sa mga viewers, pag gusto niyo i-download yung VirtualBox, check nyo lang yung link sa description below. Nandiyan yung tutorial namin last week sa vlog namin paano install yung VirtualBox. Okay, open mo yan, Kuya Rod. Yung VirtualBox. Ito ba, Kuya Sai? Yan. Galing ah. Hindi ko pa nakikita pinipindot mo. Bukas mo. Galing. Okay. Pindutin mo yung new, bago yung katabi ng add. Ito? Oo. Yeah. Tapos, pangalanan mo ng kahit ang gusto mo. Pero ngayon in this case, CentOS yung pangalan natin para hindi malito yung mga. Then? Next naman yung next. Tapos, a-allocate natin yung memory para sa virtual machine. Para safe, gawin natin
3,000. Yung 3,000 MB. Yan. Ngayon naman, Oh. next na. Create a new virtual hard disk dapat yung naka-check. Tapos next. Ayun, tapos finish. Okay. Ngayon naman, Rod, punta ka ng settings. Settings. Yan. Tapos, Tapos? click mo yung storage. Then, click Tapos? mo rin yung empty sa baba ng controller ID. Yan, yan. Then, yung parang CD doon na blue sa gilid. Click mo. Ito. Yan, yan. Tapos, click mo yung CentOS. Yan. Click mo yan. Then, click mo yung OK. Yun. Meron Yan na. na yun. Okay na. So ngayon naman, Kuya Rod, andito na tayo sa step 4 ng pag-install ng CentOS sa ating VirtualBox. Ngayon, nakikita mo ba yung start button? Ito po. Opo. Paki-press po ito. Yan. Loading po. Wait. Hala, Kuya Rod, bakit masisira ata yung computer mo? Pero joke lang. Hintayin lang muna natin na ma-install ang ating CentOS sa VirtualBox at magpo-proceed na tayo sa mga steps nito. Ayan! Ayun. Now, can you press the enter key? Na-press ko na po. Okay po. Ayan po. Hintayin natin yung booting and testing process ng ating VirtualBox. So, ayun, Kuya Rod. Kung makikita mo na ngayon nagche-check lang siya at para mag-install na yung ating CentOS sa ating VirtualBox. Ngayon, please be patient because patient is a virtue. Hintayin muna natin na lumabas yung isa pang window para malaman natin na tapos na yung pag-i-install. Okay ba sa'yo yon, Kuya Rod? Okay na okay po, Kuya Mark. Okay. See you guys in a bit. So, Kuya Rod, gusto ko lang ipaalam sa'yo yung mga hardware requirements ng CentOS. Required ng processor of 1.1 GHz or more, and minimum requirement of RAM is 1 GB and recommended RAM is 2 GB. And minimum disk space required is 20 GB and recommended disk space is 40 GB. The architecture of the system is Intel 64 or AMD 64. And yung environment, the CentOS environment refers to the overall system and ecosystem created by the CentOS operating system. CentOS Community Enterprise Operating System is a Linux distribution that is built from the open source code of Red Hat Enterprise Linux or RHEL. CentOS is known for providing a stable and free alternative to RHEL, making it popular for servers and enterprise environments. Here are some aspects of the CentOS environment. CentOS is often considered an excellent choice for various use cases, particularly in server environment. Here are some scenarios where CentOS might be a suitable operating system. First one is enterprise servers. Second one is web servers. Third one is database servers. So ayun, Kuya Rod, after natin mag-install, 'di ba makikita mo na yung Welcome to CentOS Stream 9 diyan. I-click mo at i-click mo ngayon yung English. Tapos lilitaw yung mga choice na English language. Tapos pindutin mo yung United States, tapos click continue. So, ayun, after natin makapag-click ng language, lilitaw tayo dyan, Kuya Rod, sa installation summary. And if wala pa kayo nakaselect na preferred keyboard language, punta lang kayo sa under na localization. Pag-click nga, Kuya Rod. Ayan, tapos paki-click po yung English US. And after that, click mo yung done. Tapos, ngayon naman, mag-e-edit naman tayo ng time and date. Pakipindot po yung time and date. Ayan.
Ang time and date po natin is pakihanap mo kuya kung merong Philippines diyan. Ay Kuya Rod, language po ata yung napindot mo Kuya Rod, pakibalik po. Ay, sorry po. Bayad pa nga, Kuya Rod. May bayad to, akala mo. Oo nga Kuya Rod. Yung time and date. Ayan Kuya Rod. So ayun, after nyo maklik yung time and date, lilitaw naman dyan kung nasa ang lupalop ka ng mundo, it's either nasa Antarctica ka o nasa ilalim ka ng tulay. So ayun, lilitaw naman dyan yung time and date. So ang region natin is Asia and ang city natin is Manila. So done na natin yan Kuya Rod. And after that, pupunta na ngayon tayo sa software, sa installation source. Sorry Kuya Rod, inuubo kasi ako. Ayan, Kuya Rod. Double click mo, Kuya Rod, para dyan lumitaw. Ayan. Then, after that, naka-auto-detect na installation media tayo dyan. So, ang gagawin natin is, click mo na lang yung done. Ayan. Tapos, sa software and selection naman ngayon tayo. Hindi sa installation source, Kuya Rod. Sa software and selection. Ayan. So, ang i-click po natin dyan is workstation. After mo maklik yung workstation, select mo din yung additional software selected environment. Ang i-check mo dyan is backup client, yung Genome, yung headless, yung internet applications, yung Office Suite and Productivity, yung remote desktop clients, yung legacy, Unix compatibility. Yan, Kuya Rod. Sa baba ng smart and yan. And yung console internet tools. Ayan. Nice. So, click mo na yun done, Kuya Rod. Then after, punta ka dun sa installation destination. Ayan. So diyan, ano mo na lang na sa installation, select mo na lang yung automatic option. Ayan, Kuya Rod. Ayan, naka-check na yung automatic. Then, click mo na yung done. Hindi, Kuya Mark, mali ka dun. Pindutin mo yung local disk muna. Yung ata VBAC hard disk. Pindutin mo, Kuya Rod. Hindi, Kuya. Sige, Kuya. Mali ata ako, Kuya. Pindutin mo yan, Kuya Rod. Ayan. Ayan, Kuya Rod. Pindutin mo yan. Tapos, tatapusin na din kita. Salamat. Ayan, done. Ayan, punta ka naman sa Kdump. Ayan, pwede mo na i-uncheck yung Kdump. Yung enable Kdump, uncheck mo na lang para makasave tayo ng memory. And so, done. Then, sa network and host name, i-choose mo lang dyan yung default network, which is yan. So, done na din. Then, sa security profile, is apply security policy. So, in your case, is default naman na yan. So, done na din natin yan. Then, doon ka na sa ating user settings.
So now, mag-setup na tayo ng root password. Ayan, sa root password. Mag-enter ka ng password mo dyan, Kuya Ron. Ilang password po ba? Sabi niya dyan, Kuya Ron, too short eh. Kailangan ata ng strong password dyan, Kuya Ron. Gamitan mo na ng iyong tinatagong technique, Kuya Rod. Weak pa din daw, Kuya Rod. Lagyan mo ng symbol, Kuya Rod. Para malakas. O sige, Kuya Rod, pwede na yan. I-confirm mo. Baka masyado na mahaba yan, Kuya Rod. Hindi mo na Kuya Rod. matandaan. Try mo i-copy paste mo na lang, Kuya Rod. Baka gumana. Ay, alam niya. Patingin ako niya, Kuya Rod. Baka password mo yun sa Facebook, Kuya Rod. Salita ka naman, Kuya Rod. Parang hindi ka na masaya. Ayan, i-done mo na yan, Kuya Rod. Wala ka na i-check dyan. Done again, Kuya Rod. Sa pa daw. Ayan. So, sa user creation na tayo. Tapos, lagay mo full name mo, Kuya Rod. Ayan. Ayan. Gamitin mo na din yung username na yan. Then, ano din naman, preference naman yan kung require password to use this account. Pero wag i-require mo na ng password pa. Hindi, wag na, Kuya Mark. Siya lang naman gagamit yan eh. Magtatagal. Sa bagay nga no, Kuya Cyril. Sige, Kuya Rod, i-enter mo yung password kanina. Ayan. Wag mo require, Kuya Rod. Wag mo require. Parang awa mo, Kuya Rod. Eh, sige po. Wait lang. Uy, masaya ka na, Kuya Rod. Yan. Okay na, di mo na Kuya Rod, i-done mo na yan, Kuya Rod. Pwede na kahit walang password yan. Ikaw naman din gagamit. Oo nga eh. Then, Ano po susunod na gagawin may natin? error pa pala tayo, Kuya Rod, kasi doon sa installation destination, hindi tayo nakapili ng destination natin. So, click muna tayo ng this. Click mo yan, Kuya Rod. Gets mo joke ni Kuya Mark, Kuya Rod. Destination, this. Nice joke, Kuya Ee. Cyril. Pwede ka mag-stand up, no? O, done mo, Kuya Rod. Add this. Tignan mo, Kuya Rod, kung nag-add. Pag chinek mo yan, Kuya Rod, pindutin mo yun, done. Okay na po ba? Apo, try po natin kung may lilitaw po. Oo. Saving, storage. Wait natin. Ayun. Ayun! Ang galing! So now, you should now continue to begin installation. Ayan. Galing, Kuya Rod. Grabe, ang galing ni Kuya Rod, guys. And now, mag-i-install na po yung ating CentOS Linux operating system. Okay, habang Hintayin lang po natin. habang nag-i-install, ikakat na lang namin gamit ang editing. Babalik tayo pagkatapos. Okay, Kuya Rod, ngayon naman habang nag-i-install tayo, alam mo ba ang pinagkaiba ng Windows tsaka CentOS? Ano ba yung comparison ng dalawa? Hindi ka magtataka tungkol doon? Ay, hindi po Kuya Sai. Ano po ba pinagkaiba nun? Ayan, buti nagtanong ka. When comparing CentOS with Windows, comparing CentOS, a Linux distribution with Windows, a proprietary operating system from Microsoft, involves considering various aspects such as features, use cases, licensing, and user experience. Here's a general comparison between CentOS and Windows. Una, yung operating system type. Yung CentOS is a free and open source Linux distribution. It is based on the source code of Red Hat Enterprise, while on Windows, it is a proprietary operating system developed by Microsoft itself. Mas sikat yung Windows
popular examples nito is Windows 10 for personal computers and Windows servers for server environments. Ngayon naman, ang pangalawang pinagkaiba or comparison is licensing. Ang CentOS is released under the GNU Public License or GPL. It is a free download, easy to use and free distribution. User have access to the complete source code. Wala kang babayaran diyan kasi open source nga. Ang Windows naman is requires a commercial license for use. Licensing costs vary depending on the bali kung Windows 10 may bayad yan, pero yung iba din yung Windows 7, magkaiba yung presyo niyan. Tapos sa user interface naman, yung CentOS provides a both command line interface and a graphical user interface or GUI. Meron din naman yung Windows noon, pero yung Windows it is known for their user-friendly GUI. Bali kahit sino kayang-kaya gamitin at hindi malilito. Ang use cases naman nito, ang CentOS it is often used in server environments such as data centers and cloud infrastructure. While Windows it is widely used in personal computing, business environments and various service scenarios. Okay. Ngayon naman, nagtataka ba Kuya Rod, since tapos na sa comparison, ano nga ba ang pros and cons? Ako muna sa cons, si Kuya Mark sa susunod sa si Kuya Mark sa cons, ako sa pros. Okay? Okay ba Okay Kuya po. Rod? Okay, good. Okay na okay po. Ang pros naman ng CentOS is stability siya. Stable siya, tsaka reliable. It is known for their stability and reliability. Ayun. Tsaka pangalawa naman is their security features. CentOS incorporates security features such as Cell Linux or Security Enhanced Linux and provides a regular security update. Bali, araw-araw, hindi naman araw-araw. Most of the time ina-update siya at hindi siya nawawalan ng update sa mga developers nila. At ito ang pangatlo naman is binary compatibility with RHEL or RHEL. CentOS is a binary compatible with Red Hat Enterprise Linux software. Ang pang-apat naman is yung long-term support. CentOS offers a long-term support for each major releases, providing updates and security. Kaya nasabi ko na nga, 'di ba? Lagi siya nag-update, bali long-term siya. Hindi yung isang update lang babay na. Okay. Ang panglima naman is cost-effective. CentOS is a free download and easy to use, wala kang babayaran. Ayun yung cost nun. Libre-libre. Pang-anim naman is community support. Madaming gumagamit nito. Bali madaming community online ang pwede tumulong sa'yo if may problema ka or pwede ka din tumulong sa iba kung may problema sila. Ang pang-seventh naman is server-oriented focus. CentOS is focused on server environments. Bali, if you want to make a server, mainam gamitin ang CentOS kasi mas customizable yung database nila. Ang last naman natin na pros is compatibility with Red Hat ecosystem. Compatible siya sa mga Red Hat ecosystem. This compatibility allows for a smooth transition between CentOS and Red Hat Enterprise Linux if kailangan mo. Madami pa naman pros dyan, pero iilan lang yung nabanggit ko. Ngayon naman, dito tayo sa pros kay Kuya Mark. So ayun, Kuya Rod, nagtataka ka din ba na kung may pros siya, pero nagkamali si Kuya Sai, ang sasabihin ko naman sa'yo is yung cons niya. Sa tingin mo, Kuya Rod, ano kaya yung mga cons na meron yung ating CentOS? Wala ka bang idea? Wala po akong idea. Ano po ba yung mga cons nitong CentOS? Okay. So ang cons nitong ating CentOS, kahit na lagi siya nag-update, ay may times pa rin na nade-delay yung update niya. While CentOS provides stability, minsan nade-delay yung updates niya at nag-iimpact nito yung access niya sa latest features and software version. Yung desktop environment din nito ay isa sa mga cons kasi CentOS may not be the first choice for desktop users who prioritizes the latest desktop features and hardware support. Kagaya nga ng nasabi natin sa features kanina na ang CentOS na ito ay best used sa mga server networks. Pero kung desktop naman ay magra-run naman siya, yun nga lang, since nagde-delay yung mga updates, made-delay din yung mga desktop features and hardware support mo. And after that, limited software repositories. The official CentOS repositories may not have the same breadth of software packages as some other distributions. Users may need to rely on third-party repositories for for certain software. Sorry, Kuya Rad, medyo nabubol kasi ako. And after that, Okay lang po. dito Okay lang. sa rolling release model ng ating CentOS stream is that itong CentOS stream natin ay noong December 2020, nag-lead ng concern ng maraming users
na nagkakaroon daw sila ng error sa paggamit ng program. So, isa na din yun, syempre. Um, Isa na din yun sa cause niya kasi syempre, marami ding nagreklamo nung December 2023 at na-concern yung among users. And after that, the community support versus the official support. Kagaya nga ng sinabi ni Cyril kanina na while there is a strong community around CentOS, it does not offer official support. Hindi kagaya ng Microsoft, di ba? Napapansin mo pag yung Microsoft may problema ka, pwede tulungan ka ng various na ng mismong Microsoft, hindi kagaya dito sa ating OS, is that nagre-rely ka lang sa strong community na nagbi-build around sa CentOS. Desktop environment customization. Customizing the desktop environment in CentOS may require more effort compared to distribution specifically designed for desktop use. Ito na naman yung isa sa mga cons na sinabi ko kanina is that kapag ginamit mo siya sa desktop environment ay medyo mahihirapan ka at magre-require ka ng much effort compare sa Microsoft or iba pang operating system. So Kuya Rod, nalaman mo ba kung ano ang comparison nito sa Windows, pros and cons nito ng ating CentOS? Yes po, nalaman ko na. Maraming salamat po, Kuya Mark. Okay, magbabalik po kami kapag na-install na ang ating CentOS. Bye-bye! Ayan na, Kuya Rod, na-install na natin CentOS. First time boot natin. Sige, i-select mo na yung okay. Poster yan. Ayan na, Kuya Rod, oh. Na-boot up na. Sige, explore ka na dyan. Angas naman itong OS, Kuya Try, Sai. try mo i-open yung Firefox. Ayan, o kaya show application. Application. Oh, Uy, diba? Parang Parang cellphone yung yung lumang Android. oo nga eh. Punta ka, try mo yung Firefox. Firefox. Yan. Natin loading. Loading. Parang yung 2013 na cellphone. Tablet. Kaya nga eh. Okay, Kuya Rod. Sobrang luma. Na-install na natin. Sa next video, try natin mag-deep dive sa CentOS kung mga system upgrade, system updates, mga iba. Okay na, Kuya Rod. Ayan na yung Firefox, oh. Oo nga eh. Angas. Okay na, Kuya Rod. Wala ka na bang katanungan? Wala naman na, Kuya Sai. Ang ganda ng pagtuturo niyo sa akin. Walang ano. Next week, mag-update tayo ng system kung meron man. Kasi ang pagkakalam ko, updated na yan. Automatically na updated yan. Anyways, yun lang naman. Okay na, Kuya Rod. Pwede mo na patayin. Next time. Salamat. Okay po, Kuya Sai. Maraming salamat.